Okay, so once again, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon sa tanan. So, I hope nga kitang tanan nakapaniod to na o while kamo naniod to din ha. Allow me to share God's word during sa imong paniod to. Aron nga pinagi nini while kamo naniod to, aduna usab kamoy makatunan ikan sa pulong sa atong buhi nga Dios. Okay, so usbon ako mayong oddo kaninyong tanan. So check lang nako. Allow me to share. Okay, okay. Thank you kay naratay audio. Okay, so sa balang kasulatan in Psalms 121 verse 7 to 8, the word of God says, "Si Jehova magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadaotan. Siya magabantay sa imong kalag. Si Jehova magabantay sa imong pagula ug sa imong pagsulod. Sukad karon ngadto sa umalabot ug sa walay katapusan." So mo kanay assurance kato makita diri mga igsoon according to the word of God nga ang Ginoo magabantay or siya ang mag-atiman. So this afternoon, let's talk about God's care for you. Nga ang Ginoo gaatiman gyud sa imong kinabuhi. But before that, magampo una kita. Our dear God and Heavenly Father, O God, we come to your presence this afternoon with thanksgiving in our hearts and mind. Salamat Ginoo sa opportunity nga kami maka-study sa imong word while eating. Uban ang pahulay Ginoo apan sa gihapon nagapasalamat kami nga ikaw gid nagapakamayo ngadto kanila. And we pray Ginoo sa pipila ka minuto nga kami meditate sa imong pulong karon, ikaw maga-bless ka namong tanan, ikaw magahatag ka namong kaalam, ikaw magahatag ka namong guidance. Kini among gina-pray in Christ's wonderful name. Amen. So, adto sa taas atong mga greetings, no? Atong i-greet ang atong mga kaigsonan nga kanunay naminaw sa ato ang Bible study o sa ako ang mga relatives usab akong i-greet greetings sa akong pamilya dito sa Mindanao, sa Bukidnon, especially sa akong mama, no? Kay Mama Beauty Ansero o sa akong maigsoon dito sila PB Ariel ni Willie Ansero o bisan ba kay Manoy Inong o kay Pastor Leo and will see Amlon. Sa mga relatives nako dito sa Masbati, kung kamo naminaw, maayong udto kaninyo din kay Asidis, kay Dudong Dumi, kay Aisa, kay John B, o kay Gisam. Sa mga kaigsonan ako sa Magdalentang, sa Nugas family, Bedrio family, mayong paniud to din sa tanan ng mga kaigsonan nga naminaw karon sa Lopez family, Malaras family, Islawan family, Alihan family sa Lourdes. Mga kaigsonan diri sa Carlock Church sa Alaska, kay Ma'am Tamara uban sa iyang sakop diya sa iyang panimalay, Labrador family, Ma'am Nancy Tabal uban sa pamilya Manatad, uban sa tanang sa kapamilya sa Buhisan, Imnasin family o De La Serna family. Sa Bulacau, diya sa Ate Joy Iglesia and family, Kuya Jory Marie and family. Sa Talisay, Mosquiti family, Galorio family, Mantos and family, Ate Doris, Ate Alin Manatan and family, Ate Jing Oxtero and family. Sa diri usab sa ako nga kauban diri sa simbahan, sila Irish ug si Abil Gonzaga o bisan pa sila usab ni Ma'am Lorgie ug si Idsel. Mayong paniudto din og akong co-workers din sa church, si Pastor John P. Lago ug si Nene Deb, Pastor Jess ug si Ma'am Fanny. Co-workers sa Cebu District, headed by our beloved SM Pastor Joel Lamberti. TCM workers, brothers and sisters in Christ, good afternoon. So, padayon ta maigsoon sa ito ang Bible study about God's care for you. So, usa kini ka nindot nga assurance sa tumatagos sa kinabuhi nga ang Ginoo gyud naga-care sa imuha. So, muna mga igsoon, pipila ka mga importanteng butang gusto na ko i-share nga
ang Ginoo gyud ay naga-care sa atong matag sa kinabuhi. God's care for His children is a profound and comforting truth throughout Scripture. He is not a distant or indifferent deity, but a loving Father who watches over every detail of our lives. Grabe no, ang atong Ginoo diay dili siya layo. Kundili unsa siya? He is a loving Father. Sama siya sa amahan nga mahigugmaon sa mga anak. Nga kanunay siya nagatan-aw sa tanang detalye sa imong kinabuhi. This afternoon, we will explore how God cares for us in every circumstance and how we can rest in His providential love and protection. Now, and according to Psalms 23, kung siguro daghan kayo na kayo memorize aning chapter, no? Yung dari si Jehovah mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw. Siya nagatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. Gipalig-on niya ang akong kalag, gimanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Oo, bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon. Ako walay kahadlok sa bisan unsa nga daotan, kay ikaw nagauban kanako. Ang imong baras ug ang imong sungkod tinig nagapalig-on kanako. Ikaw nagaandam og pagkaon sa atubangan ko, tinambungan sa akong mga kaaway. Gilihog mo ang akong ulo sa lana, ang akong kupa nagaawas, sa pagkamatuod ang kaayo ang higugmaong kalulot nagasunod kanako sa adlaw nga tanan sa akong kinabuhi. Ug sa balay ni Jehova nagapuyo ako sa walay katapusan. My dear beloved in the Lord, usa kini ka favorite nato nga verse in Psalms 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Si Jehovah ako magbalantay, walay makulang kanako. Usa kini ka pagpakita nga God cares for us. Now, number one na punto nga gusto na ko i-share is about God's care is constant and personal. Meaning nga ang Ginoo nag-care, ang Ginoo concern sa imuha, kanang iyang concern, kanang iyang pag-care nimo constant, mingag constant ka na, unsa na kanunay. O dili lang kay constant, but also personal. So, mingag personal, ikaw mismo, ginacare ka sa Ginoo. Ginaampingan ka sa Ginoo. Pabita na sa ingon sa 1 Peter 5:7, casting all your cares. For what? For He cares for you. So, atong itugyan, atong tanang kabalaka sa Ginoo. Kaya nga naman, siya andam namuatiman kanimo or ga-care kanimo. So muna maigsoon nga itong makita diri nga God's care is constant and personal. Manaingon diri sa balang kasulatan sa Psalms 23 nga gina-illustrate kini in a very nice way kung giunsa niya pag-care ang iyahang mga anak. The Lord is my shepherd. So ang Ginoo ang atong magbalantay nga mao'y maga-provide. Siya ang maga-provide sa atong mga panginahanglanon. Guides. Siya ang nagagiya kanato aron nga magsubay kita sa dalan sa matarong and protects us even in our darkest valleys. So, my dear beloved in the Lord, according to Psalms 23:4, the word of God says, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." Dili ka mahadlok bisan maglakaw ka diya sa shadow of death. Why? For thou art with me. Sagot pa sagot, ana, tungod kay ang Ginoo nagauban kanimo. Ang Ginoo nagauban kanimo. Kay ikaw nagauban kanako. So, maigsoon, bisan pa kita magalakaw kita sa latas, sa walog, sa landong sa kamatayon. Dili kita mahadlok. Dili kita mahadlok sa daotan. Dili kita mahadlok sa mga pamaagi ni Satanas diri sa kalibutan. Nganuman, ang atong Ginoo, ang atong gialagaran, my dear beloved in the Lord, kanunay siya nagauban kanato. So man ingon siya diri ang imong baras ug ang imong sungkod kini nagapalig-on kanako. Muna maigsoon ang word nga gigamit diri is kanunay. Kanunay siya kanang natawag nato bantay kanato. So muna maigsoon importante nga atong inumduman sa atong matag sa kinabuhi ug butang nato sa tunga nagkasing-kasing nga God's care is constant and personal. God's rod is for protection, and His staff is for gentle guidance. Proving His care is both powerful and tender. This care is personal.
He watches over our coming and going. Muna siya, ang Ginoo naga tanaw kanunay kanimo sa imong paglalakaw, sa imong pagpadulong, sa imong pagpauli. Kanunay siya nagatanaw sa imuha. Muna ingon sa Psalms 121 verse 7 to 8, nga nagunang balang kasulatan, si Jehova magbantay kanimo gikan sa tanang nga kadaotan. Sabot pasabot ang Ginoo gyud nagabantay kanato gikan sa tanang kadaotan. Siyang magabantay sa imong kalag. Si Jehova magabantay sa imong paggula o sa imong pagsulod. Sugkad karon ngadto sa umalabot o sa walay katapusan. Ingon na ka maayo ang atong Ginoo mga igsoon. Ingon na siya ka-caring sa atong kinabuhi. So una nga punto nga atong hinumduman nga God's care for you is that God's care is constant and personal. Second, God's care includes provision and protection. So, God not only protects us from evil, but also provides for our needs. Ang Ginoo naga-provide po sa ato ang panginahanglanon. So, pasok maigsoon, ang Ginoo dili lang kay nag-care siya constantly o personal ang iyang pag-care kanimo. Ikaduha, nga ang iha diyang pag-care kanimo includes provision and protection. Ang Ginoo tungod kay nag-care siya sa imuha, dili kaniya pasagdan sa imong mga pahinanglanon. Ang kuna man gitay mga pahinanglanon no, everyday mukaon man ta. Everyday kanunay ta moglakaw, biyahe. So sa imong pahinanglanon everyday, ang Ginoo mo'y maga-provide. And then not only that, but also siya pod ang maga-protector nimo. So mo ni pinakanindot nga atong ibutang sa atong kasing-kasing mga kaigsunan. According to Proverbs 3:5-6, atong buhaton, sumalig ka kang Jehova sa bugos mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan, ilha ug siya magamando sa imong mga alagianan. Tanawa, sa imong buhaton, tungod kay ang Ginoo naga-provide sa atong mga pahinanglanon, ang Ginoo naga-protector kanato kanunay, ang ato ng buhaton, musalig kita sa Ginoo. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. So mala maigsoon sa tamatag usa kinabuhi usa kini kanindot nga kamatuoran nga kinahanglan atong ibutang sa atong manalog kasing-kasing nga God's care includes what? Includes provision and protection. And then atong makita diri in Romans chapter 8 verse 28, according to the word of God, ang himbaluan nato nga ang tanan nga mga butang masigtabang alang sa ikaayo ni adtong mga nahigugma sa Ginoo sa Dios bisan ni adtong mga ginatawag sumala sa iyang toyo. Sa ingon sa balang kasulatan, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Buot pasabot mga igsoon sa atong journey diri sa kalibutan, dili buot pasabot nga nag-care o nag-protector o nag-provide ng Ginoo nga dili ka maka-experience og mga failures. Naagi na failure. Naagi na mga hardship. Pero atong hinumduman din nga ang atong Ginoo mismo nagahatag og assurance ba? Sa according to Romans 8:28 nga assures us that God works all things for the good of those who love Him. So meaning, ang tanan di ay nga mga panghitabo sa tumatag sa kinabuhi, mga kapakyasan or mga kalampusan man, kana siya para kana sa imong kaayuhan. Even when life brings hardship, sa atong kinabuhi usay aduna naamgi mga kalisod, God's providential care never fails. Ang Ginoo gyud wala siya napakyas sa kanunay pagtagbo sa imong mga pahinanglanon. He prepares a table for us in the presence of our enemies. Grabe no? Nga ang mismo tubangan sa imong mga kaaway ang Ginoo naga-andam og pagkaon. And then anoints us with His blessings. Siya pag nag-anoint ka na to, uban sa iyang panalangin, and ensures that His goodness and mercy follow us all our days. So muna maigsoon, nindot kayo nga atong hinumduman, atong kanon na ibutang sa atong unang nagkasing-kasing nga God's care for you. O ang iyang pag-care kanimo is constant and personal, and then second, God's care includes provision and protection. So dili ka dili ka ma-goal kay ang Ginoo kanunay siya naga-protector kanimo. Okay? Kanunay siya naga-protector o naga-provide sa imong panginahanglanon.
Now, unsa may mong buhaton, mga igsoon? Unsa itong buhaton? Is we need to trust God in difficult times. Trusting God in difficult times. God's care is not always visible, and sometimes He allows trials to strengthen our faith. Yes, naipanahon sa itong kinabuhi nga. Maka ka, ang Ginoo bagid ka nag-care, ang Ginoo bagid ka nag-amping nako. Murag dili man ako makita nga siya nag-amping sa kuha. Yeah, sometimes ang pag-care sa Ginoo dili tanan visible, dili tanan makita. Pero kung na may panahon nga na mga trials, iyang i-allow na in order to strengthen your faith, aron nga i-strengthen niya ang iyong pagto. Yet His presence remains with us. Maningon sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. What pasabot? Ang Ginoo dili mo talikod ni mga biya kanato. He will never forsake us. Dili ka niya biyaan, di pagkatalikdan. So muna nindot kayo nga promise sa Ginoo sa tong kinabuhi nga naa may panahon siguro nga maka-experience ka og difficulty na yung mga hardships sa imong kinabuhi. But what we need to do is to trust God in difficult times. Maningon diri, yet in His presence remains with us, comforting and sustaining. Nindot kayo, no? Nga ang Ginoo sa panahon nga dili visible ang iyang pag-care nimo, naaday siya behind the scene. Na siya kanon na naga-back up kanimo, naga-comfort kanimo og naga-sustain sa imong mga panginahanglanon. Bisan pa sa imong kawaladon mga igsoon, bisan pa sa imong mga kagul-anan, ang Ginoo naga-comfort kanimo. So manaingon rin sa Matthew 28:20, surely I am with you. But pasabot ang Ginoo kanon ay makig-uban kanato, affirming that God's care is unending and reliable. Ang pag-care sa Ginoo kanato is unending, meaning walay katapusan. Walay katapusan ang pag-amping sa Ginoo sa kinabuhi og kasaligan siya. Makarely gid ka nga ang Ginoo gyud magatabang kanimo. We can cast our worries on Him because He cares for us deeply, according to 1 Peter chapter 5 verse 7. Encourages us to do sa atong kinabuhi ang pagsalig gani sa atong Ginoo, atong i-entrust tanan sa Ginoo. So, responding to God's care, our response to God's care should be what? Kaya ka nga, okay, I understand, nasabtan na nimo nga ang Ginoo gyud ay nag-care kanimo, ang Ginoo gyud ay nag-aamping sa imong kinabuhi, ingon nga ikaw ay ang anak. Now, unsa may imong response sa iyang pag-care kanimo? Now, our response sa pag-care sa Ginoo kanato should be what? Trust. Dapat mosalig kita sa Ginoo. Dapat saligan nato ang Ginoo, kay ang Ginoo dili lang kay siya manluluwas, ang Ginoo siya pagid naga-provide. Ang Ginoo siya pagid ang naga-protect. O remember that nga ang iyang pag-care nimo is constant, kanunay and personal. O ang pag-care sa Ginoo kanimo nag-include kini og provision and protection. Muna nga mosalig kita sa Ginoo in difficult times. My dear beloved in the Lord, mao ba ni imong pag-respond sa pag-care sa Ginoo kanimo? Do you trust God? Nisalig ba ka sa Ginoo sa tibok nimong kinabuhi? And then love. Atong i-love ang Ginoo. Higugmao na to ang Ginoo. Higugmao na to ang Ginoo sa tibok natong kasing-kasing. According to Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Atong higugmaon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Kinahanglan nga 100% atong i-express ang atong love ngadto sa Ginoo. Not only sa imong heart but also sa imong mind. Kay sometimes sa atong hunahuna daghang mga dili maayo nga moabot sa atong hunahuna. Pero kung i-love nimo ang Ginoo sa tibok nimong hunahuna, maghunahuna kag mga maayong butang, maghunahuna ka sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo, ug tungod niya na imong mahimo ang mga butang nga ang Ginoo malipay o ikaw mapanalanginan. And then our response to God's care should be not only trust and love but also obedience. Nga unta ato gyud i-obey ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Yes, mo na pinaka-challenging, no? Nga sa atong kinabuhi nga Kristiyanon nga we need to try our best nga we can obey God 100%. I know mo na hagit sa atong kinabuhi sa diyang naapa kita sa kalibutan. Loving God with all our heart, soul, mind, and strength
enables our hearts to remain steadfast despite difficulties. Kana bang bisan tuod og daghan ang mga problema nga imong nasinatian sa imong kinabuhi, daghan ang mga kalisod nga imong nasinatian sa imong kinabuhi, magapabilin ka nga steadfast. Why? Tungod sa imong gugma, tungod sa imong gugma sa Ginoo, gigugma nimo ang Ginoo sa imong tibok nga kasing-kasing, sa tibok nga kalag, sa imong tibok nga una-una, sa imong tibok nga kusog. So mo mga igsoon, man ay rason nga magpabilin ka nga steadfast bisan sa mga kalisod nga imong ma-experiencehan. Trusting God means leaning not on your own understanding but acknowledging Him in all our ways according to Proverbs 3:5. So mga igsoon, ingon nga nagapalayan kita sa atong pag-alagad sa atong Ginoo diri sa kalibutan. Remember, God's care covers every aspect. Protection, provision, guidance, and comfort. As His beloved children, we can face life's challenges without fear, knowing God is with us and for us. Let us rest in His care, cast our anxieties on Him, and walk faithfully in His love. Maigsoon, salamat kayo sa iyong pagpaminaw, and I hope and I pray nga ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much for this time. Salamat sa mapulong nga among nadunggan karon, and I pray nga ikaw magapanalangin sa tanan nga naminaw ining Bible study online. I pray Ginoo nga ikaw magabless kanila ug bisan pa silang tag sa kapamilya. Kung adun na may pipila Ginoo nga adun na mga problema silang kinabuhi, siguro sa physical, tungod kay adun na sila gibati silang panglawas, ako naghangyo Ginoo nga ikaw magatabang kanila, ikaw mag-aayos silang balatian silang panglawas. Siguro adun na pipila Ginoo nga nagaproblema sa ilang financial, kakulangon sa panalapi nga bahin, Ginoo palihog ikaw magatagbo sila usab sa ilang mga basic needs. O labas tanan sa makaigsunan ng Ginoo nga kanunay nagabiyahe, kanunay gyud naga-drive, palihog Lord God, protektahi sila gikan sa mga disgrasya nga wala gyud kinahanglan. Salamat Ginoo sa panahon nga kami nakahimo sa pagdaig kanimo karon, o nagaampo kami nga sa magapadayon kami sa mga bulaton ining hapunon, bisan pa sa preparation sa mga churches, Lord God, nga mag-prepare sila para sa Sunday worship, sa mga practices, Lord God, kami nag-ampo sa imong pagpailona. Ug ikaw magapadayon ug hatag og success sa tanan, kadasig commitment Ginoo sa pag-serve diha kanimo. Kini among gina-pray ug ginasalig in Christ's wonderful name. Amen. Once again, good afternoon and may God bless us all.